tawan ang pag-aaral. At nagkukwento siya kung paano mula alas 5 ng umaga. Ang sasabi niya, umaga, magpiprepare na siya para sa pag-aaral niya nung elementary. Papasok siya hanggang alas 2, alas 3. Alas 3 ng hapon, they were going out to collect bote, newspapers, lahat ng pwedeng maipagbili. Kinaumagahan, iipunin nila yan. He would go back to school at bago ni magkolekta, ipagbili muna para lang makatulong sa pamilya. Ang sabi niya, pinaniwalaan ko yung nanay ko kasi para sa amin dito, talagang pag nakita mong kahirapan, sa laki, parang wala ka ng kinabukasan. Dugtungan niya, dito nga sabi niya sa amin, when you speak of a future and a good future, dalawa lang kalutasan diyan. Magsiman ka o mag-Saudi Arabia ka. At para sa mga babae, mag-Japayuki ka. Kung gusto mo ng bahay na bato, ito ang pamamaraang pinakamabilis na magkaroon ka ng ganon. Ang sabi niya, his fortune turned when nang makatapos siya ng elementary, sa kahirapan, sa kabila ng kahirapan, he was in his first year high school when one day nagpunta siya sa isang lamay. Alam daw niya, sabi niya, sa tondo sa amin, yung lamay, hit yan. Kasi doon may libreng kain. At pag ang namatay ay caterer, blockbuster yan. Lahat nagpupunta sapagkat mas makakakain ka ng mas masarap. It was on one of these lamays that somebody approached him and asked, baka gusto mong mag-artista. Ang sabi niya, mas madaling lumabas sa kahirapan ko pag biglang nag-artista ako. That was an easier way to get out of the poverty I am in. So pumasok siya at nag-artista. May kumupkup naman sa kanya si Herman Moreno at lumabas siya ngayon sa That's Entertainment. Nagbubulong-bulungan kayo. Parang alam na ninyo kung sino. Sa awa ng Diyos, parang nag-click naman yung kanyang sinasabing career. And towards the end, as he was doing well, naisip niya, the Lord has been blessing me so much. Bakit hindi natin ibalik sa Kanya itong lahat ng blessings na aking tinanggap? And he decided, bakit nga ba hindi ako pumasok sa politika? And when he won as one of the councilors of the city of Manila, naisip niya din naman, makikipagsamahan ako dito sa lahat ng mga nag-aral, may mga pangalang mabibigat, may mga kaya. Parang nakakahiya na ako na may walang pinag-aralan. Kasi sa totoo lang, during the time that he was being an actor, he continued to study. Nakatapos naman siya ng high school. Pero ang sabi niya, high school finished lang ako. Etong mga katapat ko'y mga attorney at kung sino-sino, abay dapat mag-aral ako. And he decided sa tulong ng Vice Mayor Lacuna to join and study. At sa awa din ng Diyos, nakapagtapos po siya ng management sa ordinaryong school, UP lang. You know what? He won the second term as councilor of Manila with the biggest votes ever and won a third term and then decided to go and become vice mayor. And he became, up to this present, the youngest vice mayor ever of the city of Manila. Siyempre kilala nyo, si Francisco Isko Moreno. Ang kapatid, habang pinakikinggan ko siya, sabi ko, what an inspiration this guy is. At alam nyo, itong bagay, ang ulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga anak, I've never been ashamed of where I come from. In fact, ikinuwento niya na sa kanyang bahay pag kayo'y pumunta, pagpasok mo pa lamang sa pintuan, mayroong isang painting na mismo siya ang nagpagawa. At ang painting pong yon, ang itinuturo niya palagi sa kanyang anak. Alam niyo kung ano yung painting? Isang batang 10-year-old na nagtutulak ng kariton, nangungulekta ng newspapers at boteng ginamit na ng iba. And he would tell everybody,
dito po ako galing. And every time they would go around sa kabila ng totoo, maganda na yung bahay, napagawa na ng bahay ng nanay, ang anak niya itinuturo. Anak, dyan po kami nakatira noon. Anak, dyan po kami nangungulekta ng bote noon. Anak, dyan kami dati nabuhay. Huwag nating ikahiya. Ang maganda, everything that we go through, every difficulty should be a stepping stone into becoming greater than what we were before, what we used to be. Ang kapatid, brothers and sisters, ikinatuwa ko po yung kanyang kwento. Sapagkat ngayon, he hasn't stopped ambitioning for himself. Ngayon po, he is in his third year and soon to graduate as a lawyer. Itong dating magtutulak lang at mangongolekta ng bote. Ang ikinatuwa ko pa sa kanya, sa kanyang opisina, ngayon, except for those na namatay na sapagkat napapunta sa droga o napapunta sa crimes at kung ano-ano pa, everyone who is a member of his staff ay ang dating mga kasamahan niyang nangolekta ng bote, newspaper, at iba pa. I am telling you this story to tell you that what we go through in life, the difficulties that we have, are actually challenges to becoming better. I love this statement and I would like to leave this with you. At ito po yung statement na yun. Not every one of us has the best in life. But all of us are challenged to make the best of what life has given us. Sa kwento po sa Ebanghelyo ngayon, etong babaeng to ipinamala sa Panginoon ang tunay na pag-ibig. When they decided na dadalawa lamang ang natira sa kanyang coins, pwede naman sanang ibigay yung kalahati, yung kanya, security niya. But his great love pushed and her great trust in the Lord pushed her to say, ibigay ang lahat sa Panginoon. Ibigay ang lahat na may pag-ibig because it's the only way this God deserves anything from us. Uulitin ko yung statement na nagamit ko na minsan, God hates mediocres. Ayaw ng Panginoon na tayo nabubuhay lamang ng pasang-awa. Ayaw ng Panginoon na nagbibigay lamang tayo sa buhay na ito na pwede na. The Lord does not want pwede na. He wants the best that there is from us. Nang kanina po'y dumating itong paring ating kasama, nang pumasok sabi ko, pari nga ba ito? Eh mala-artistahin ang dating. You know, nang kanina'y pumasok si Father, inamin niya na every time nag-i-introduce siyang pari, people do not believe that he is a priest. Si Father Rex Armenia is actually already a captain in the Air Force. Sabi ko nga naman, kung ito'y nag-asawa, pipilahan to. Gwapo na, may tayo, ngayon kapitan pa. But he decided that his life before the Lord and that his life be a great asset and a blessing for those who are working for us in the military. Kaya akin pong ikinatuwa na sa araw na ito, nagsumbong siya. Ilang beses pa lang nagpupunta yan rito sa ating TV Mass na andyan lang siya sa likod, ayaw makipag-celebrate. Kaya natuwa naman ako sa kanya ngayon, at least nationwide broadcast ang kanyang debut sa telebisyon. He has decided to bring his people here with us sapagkat this coming 27 of November, Our Lady of the Miraculous Medal Chapel doon po sa Fernando Air Base sa Lipa City will be celebrating the fiesta. And they decided na dito makakasama natin siya so that we can thank the Lord with him